Episode 348 na po tayo ng abot kami na pangarap mga kapuso. Talagang sabi nga nito ni Annalyn, Tay, Nay, pwede po ba nating i-invite si tatay sa engagement party nyo? Sabi naman ni RJ, good luck sa inyong dalawa sa engagement party ninyo. Masaya ako para sa inyo. Sabi naman ni Carlos, sa akin lang naman, okay lang naman sa akin. Alam mo pare, kinakailangan nandun ka rin dahil pamilya ko na rin kayo, di ba? Dahil ama ka ni Annalyn. Huwag mo nang tanggihan ng anak mo. Sabi naman ni RJ, sige na nga anak, papayag na ako. Yehey! Talagang hindi na rin nakaimik tong si Lynette, no? Tapos nakisuyo na rin siya kay RJ na siya na mismo ang bahala kay Annalyn. Siya na mismo maghatid sa bahay. Samantalang si Moira, naririnig niya yung chismisan ng mga marites ng Apex. Dahil nga excited nga sila dahil invited sila sa engagement party ni Lynette saka ni Doc Carlos. Nalaman tuloy ni Moira, diba? Kaya nahuli siya agad ni Zoe. Samantala, yung dalawa na lamang mag-ama ang natira. Ay, maraming salamat kasi sinamahan mo ko. Okay lang yun anak. Ako dapat na magpasalamat sa iyo kasi ginawa mong masaya ang araw ko. Hindi ka ba masaya anak? Sabi naman ni Annalyn. Kasi naman po paano naman po ako magiging sobrang masaya. Bigla agad dumating si Doc Carlos. Samantalang meron siyang kailangan kay nanay. Samantalang hindi niya muna pinatapos yung banding natin bago siya umentra. Samantalang nakiusap ako sa kanya. Pinagpaalam ko si nanay sa kanya. Tapos sabi naman ni RJ, hayaan mo na anak. Basta ako, naging masaya ang araw ko dahil sa'yo. Kaya lang naman niya ginagawa yon dahil meron naman siyang dahilan. At saka magiging stepfather mo na rin siya. Kaya kailangan masanay ka na rin. Sabi niya, no? So, gumaan na rin ang pakaramdam ni Annalyn. Sabi niya, sige nga tay, uwi na nga tayo. Mabuti pa tay, ikaw na ditong sumakay tapos ako magdadrive. Talaga anak, kaya mo ko? Opo, kayang-kaya kita. Tapos hindi kaya ni Annalyn. Sabi ni AJ, ako na nga anak, itutulak ko na lang to. Sabi ni Annalyn, naku, naparami yung kaya niya ng lechon belly tay. Biniro-biro niya. Samantalang ni Zoe, sinaway niya nanay niya, Ma'am, akala ko ba umalis ka na? Anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Moira, hindi mo ba alam na magkakaroon ng engagement party sina Carlos sa si Lynette? So what? Hindi naman niya sa akin sinabi. Saka wala naman siyang pakialam sa akin, di ba? Ayun na nga ayokong maging masaya sina Lynette. Ano yun? Ganun-ganun na lang? Ma'am, di ba sabi ko na sa'yo, pabayaan mo na sila. Hindi ka pa ba masaya? Oo, hindi ako masaya. Sabi niya, dahil gusto kong magiganti. Sabi niya, talagang hindi talaga siya masaya na nakikita masaya itong si Lynette. Samantala, dumating si Zoe para mag-good morning nga sa ama niya. Dad, saan ka pupunta? In-invite ako para sa engagement party ni Lynette sa ni Carlos. Dad, wag ka nang pumunta doon. O sige, ganito na lang. Magde-day off ako ngayong araw na to at mamasyal na lang tayong dalawa. May pupuntahan tayo. Sabi ni RJ, alam mo anak, gawin natin yan. Sige, pero sa ibang araw. Kailangan ko talagang pumunta doon. Invited ako ni Carlos, nakakayaan naman sa kanya. So, gusto mo pa bang makita si Tita Lynette? Samantala meron kayong pasa, may nararamdaman ka pa ba sa kanya? Wala na anak. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Ginawa ko lang talaga to para makita na supportive ako sa kanila, para makita kung gaano kasi si Lynette. So ito na nga, nagkita-kita na nga sila. Naku Michael, ang ganda pala ng girlfriend mo, si Dr. Denise. Sabi naman ni Chang Susan, ay naku, mas maganda pa yan kaya sa'yo Josa, saka mas maputi yan. Sabi naman ni Josa, alam nyo Chang, puti lang naman po ang lamang niya. Sa akin, maganda rin naman ako O sabi naman ni Chang Susan, naku yung eyebags mo laki-laki nga hanggang babae. Chang naman so sabi naman ni Dr. Denise, maganda ka rin naman Josa. Okay, tamo, sabi naman ni Chang Susan, naku hindi tayo pati. Loko-loko talaga to si Chang Susan Samantala, biglang dumating na nga si Doc RJ. O Doc RJ, sabi naman ni Michael, mabuti naman at pumunta ka dito RJ. Hindi ka ba niilang para kay Lynette? May past relationship kayo Sabi naman ni RJ, ba't kayong dalawa ni Lynette? May past relationship din naman kayo Sabi naman ni Michael, noon yon kasi nag-propose ako sa kanya pero hindi naman humantong sa ganito na nagkaroon ng engagement party kasi nga hindi naman namin na-announce sa lahat.
na-engage na kami dahil umayaw agad si Lynette, nag-back out din siya, binawi niya. Pero ang importante, masaya tayo para kay Lynette. Sabi naman ni RJ, no, ikaw, masaya ka rin ba? Sabi ni Michael, oh, masaya rin naman ako. Sabi ni Josa, no, masaya ka rin. Masaya ako, so masaya tayong lahat para kay Lynette. Everybody happy, sabi ni Chang Susan. Tara na nga, pumasok na nga tayo, sabi ni Chang Susan sa kanya, Josa. O ikaw, Doc RJ, papasok ka na ba? Sige po, susunod na po ako sa loob. Samantala, nagpipicturan yung mga Marites squad ng Apex at nakita nga nila si Annalyn na dumaan. Uy, Doktora Annalyn, ayun. Nagano sila, beso-beso. Siyempre, ngayon ulit nila nakita yung best friend nila at ngayon ulit sila nagkasama-sama. So, biglang dumating si Doktora, Minor. Sabi niya, Doc Annalyn, nasa labas ang papa mo. Talaga po ba nasa labas si Talay? Oo, puntahan mo na siya. Pinuntahan ni Annalyn. So, yun na, excited kasi siya eh. Kaya, nagulat siya dahil nakita niya dito sa lugar na to ang tatay niya. Sabi niya, Tay, salamat po, dumating kayo. Akala ko hindi ko isisipot eh. Ba't naman anak? Kasi po, akala ko hindi kayo talaga tutuloy dahil nga po engagement party ito ni Tito Carlos sa kaninanay. Pwede ba naman yun anak? Siyempre, request mo eh. Kaya gagawin ko to para sa'yo. Salamat po, Tay. Sabi niya, no? So, yun na nga, masaya na nga sila dahil nga nagkita na yung mag-ama. Hindi nila alam na nasa likod nila itong si Moira. Diba, nagpanggap siyang waitress. Sabi naman ni Annalyn, talagang matutuloy ito, no? Pwede na lamang kung merong hadlang, diba? So, biglang dumating si Harry saka si Regan. Oh, ba't kayo nandito? Hindi maka-invited Siyempre, pumunta kami dito para makita namin si Tita Lynette. Sabi niya, ikaw Harry, hindi ka na pwede pa manligo kay Annalyn kasi magiging magkapatid na rin kayo soon. Sabi naman ni Doc RJ, ikaw Regan, bawal mong panligawan tong anak ko kasi masyado pa tong bata. O di, ano ka ngayon Regan? Nasaway ka ni RJ. O anak, ba't ka malungkot? May nihintay ka ba? Si Doc Lindon po eh. Siguro po naka-duty pa siya hanggang ngayon. Sinabihan ko na siya na pumunta dito pero wala pa rin siya. Sabi naman ni Regan, hoy Annalyn, kakasabi na ng dad mo na bawal ka magpaligaw Sabi naman ni Annalyn, ano ba pinagsasabi mo? Tara na nga, pumasok na nga tayo sa loob. Inasar din siya ni Harry. Samantala, pinuntahan ni Chang Susan sa kanila Josa si Lynette at kinongratulate nila. Grabe Lynette, napakaganda mo. Ayan na. Alam mo ba, nasa labas si RJ, sabi naman ni Lynette. Dapat hindi na siya tumuloy. Teka na ba sinabi mo? Ang ibig ko sabihin, dapat hindi na siya pumunta dito. Sabi nga ni Lynette, diba napabulong siya. Tumuloy pa pala siya. Sabi, alam niyo naman Josa sa Chang na meron kaming past relationship ni RJ. Di ba alang-alang na lamang kay Carlos? Ako nahiya para kay Carlos eh. Sa akin walang problema, sabi niya. Pero kay Carlos kasi, sabi naman ni Chang Susan, teka nga, Lynette, magkaliwanagan nga tayo. May nararamdaman ka pa ba kay RJ? Sabi ni Lynette, wala na po Chang. Sabi naman ni Josa, talaga ba? Basang-basa kita, kilala kita, Lynette. Sabi niya ni Lynette, wala nga, Josa sa Chang. Basta para sa akin lang talaga, hindi na dapat talaga pumunta rito si RJ. Tapos paglingon niya, Moira? Sabi ni Chang Susan, ano Moira? Ano sabi mo? Teka si Moira yun napanggap siyang waitress. Teka si Moira yun. Chang, Josa kitang kita ko. Maniwala kayo sa akin, si Moira yung nakita ko. Pinuntahan ni Josa, lumapit siya. Nilapitan niya yung waitress. Nagkamali ng ng akala si Jose. Ang nalapitan niya isang waitress, hindi si Moira. Pwede bang pahubad ng face mask mo? Ano po yan ma'am? Sige okay na. Sige na, balik ka na sa loob. Sabi niya, nangangagat ka ba? Hindi po. Balik ka na. Sabi niya, sabi ni Lynette, Chang, totoo po talaga yung nakita ko. Hindi ako nagsisinungaling. Si Moira talaga yung nakita ko. Sabi naman ni Josa, alam mo, Lynette, sabihan mo lang kami kapag nakita mo si Moira. Kami ang bahala ni Chang dyan. Boboldyakin namin yan. Ako pa. Tapos dumating na nga si Carlos. Lynette, Carlos, ano ginagawa mo dito? Ready ka na ba? Ready naman ako. So ito na nga, inanunsyo na nga nila na nagpapasalamat sila dahil nandito sila. Samantala tong si Moira, kinadena yung pintuan. Diba? Yung window door.
at gumawa ng eksena. Ayan no, sabi naman ni Lynette, wala na akong masasabi pa kundi maraming salamat sa inyong lahat at nandito kayo sa engagement party namin. So ito na nga, luluhod na nga tong si Carlos para mag-propose. Ngayon, umentra itong Moira, sabi niya, I envy you, Lynette. Sabi niya, no? Ano, ako tong iniwan tapos ikaw, magiging masaya ka, ikaw tong pakakasalan? Ito lang naman ang taong pinakapaborito ninyong lahat pagdating sa problema. Dala ko lang naman ang nagbibigay ng problema dito, walang iba kundi si Moira Tanyag. Tinanggal niya yung kanyang maskara. Anong ginagawa mo dito, Moira? Hindi ka invited. Sabi niya, no, yes, hindi nga ako invited, sabi niya. Samantalang tong si Doc Joy, pinapanood yung mga vlogs ni Chang Susan, tawan-tawa siya habang mag-isa sa loob ng pantry room. Sabi niya, Zoe, anong ginagawa mo? Alam mo, ngayon ko lang pinapanood tong mga vlogs ni Chang Susan. Nakakatuwa pala talaga, no? Binabalikan ko yung mga videos niya. Isa na rin akong certified Susanatics. Pwede ba tigilan mo yan? Ika ba, ba't ka ba nagkakaganyan? Alam ko magkasamaan kayo na doon ng mami mo. Saka, alam mo ba, mas maigi pa yung hindi na kayo magpansinan eh. Kasi nahahawa ka sa kasamaan ng pag-uugali niya. Napakasama talaga niya, kaya dapat talaga maparusahan siya. Ano ba pinagsasabi mo, Doc Joy? Ano ba problema mo? Alam mo, kahit na magkaaway kami ng mami ko, kahit na masama ugali niya, she's still my mom. Kaya may concern pa rin ako sa kanya. Sabi ni Zoe, no? Kaya kung pwede lang, tigil-tigilan mo niyang masama mong sinasabi sa mom ko, sabi niya. So ito namang si Moira, talagang gumawa ng eksena. At pinapaalis na nga siya ni na Doc Carlos. Moira, itigil mo na to. Sabi naman ni Lynette, huwag mong sirain ang engagement party namin dahil mahalagang araw namin to. No? Talagang sinisigawan na nila. At lumapit na nga tong si Doc RJ, hindi na rin nakatiis. Moira, itigil mo na to, umuwi ka na. At nandito pala ang magganitong asawa. Sabi niya, no? Talagang gagawa talaga ng eksena tong si Moira. Kung nasa saan ang bida, nandun din ang kontrabida. Kaya wala nang bago sa abot kami ng pangarap, mga kapuso. Asahan na natin na lagi nakabuntot itong si Moira. Talagang gagawa siya ng paraan para masira ang araw ni Lynette sa ni Carlos. Pero alamin natin kung ano ba talaga yung dalawang pasabog na hatid ni Moira. Kasi yung una, di ba, fake bomb threat. Sabi niya, no, hindi mo na ako alis dito dahil meron akong regalo kay Lynette. Hindi ko tatanggapin ang regalo niya. So ito yung fake bomb threat, di ba? Nakakala nila totoong meron talagang bombang dala-dala itong si Moira, pero peke lang pala yun. Diba, na-prank sila. Dahil ang totoo, meron talaga siyang isang napakalaking pasabog. At yun ay walang iba kundi nasa screen. Diba? So, mapapanood nila ano kaya yun. Pero tingin ko dito parang isisiwalat na yata ni Moira na tunay na anak ni Carlos itong si Zoe. No? Yan ang sabay-sabay nating abangan kung tama ba itong theory ko or mali. So, dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel is i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat, mga kapuso, and God bless us all.